Magandang gabi, kaibigan. May mga taong sadyang baliw o iniwan na ng katinoan sa isip. Ngunit may mga tao namang sadyang pinaglalaroan lamang ng kanilang guni-guni at pakiramdam at hindi na alam ang diferensya ng katotohanan o kamaliwan. Narito ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Sino ang May Sala? Sa isa na namang gabi ng lagi. Iba ka talaga, Irwin. Iba ko. Mga walang niya! Alan! Papatayin ko kayo! Alan! Wag! Bitiwan mo ko, Raul! Wag! Papatayin ko mga taksil na ito! Hindi! Wag, Alan! Mahawa ka! Alan, wag! Dapat kang mamatay! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Wag! Wala siyang maalala sa nangyari. Paano ngayon, Dok? Mananagot ba siya sa batas? Ipinagtanggol niya ang karangalan niya bilang lalaki. Bilang asawa. Pero napatay niya si Evelyn. Mabuti nakaligtas yung lalaki. Ang masasabi ko lang sa ngayon, kailangang manatili muna siya dito sa ospital. Naintindihan ko. Ako na ang makikipag-usap kay attorney. Papuntahin mo dito si attorney. May mga bagay din akong dapat ipaliwanag sa kanya. Nababaliw na ba si Alan? Hindi ko pa yan masasagot sa ngayon. Matinding trauma ang nakita niyang pagtataksil ni Evelyn. Kung baliw na nga siya o hindi pa, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Bakit hindi pa pwedeng umuwi si Alan? Auntie Soraya, nakapatay si Alan. Ha? Dapat nga nakakulong siya. Kung hindi nakialam ang kaibigan niya, Doktor, dapat nakakulong na ngayon si Alan. Bakit ba parang galit na galit ka sa kapatid ko? Ikaw naman ang nagboluntaryo na mag-asikaso ng kaso, ha? Sa halip na kampihan mo si Alan, bakit ba parang galit ka pa sa kanya? Kung tutuusin dapat maawa ka kay Alan. Niloko siya ni Evelyn. Pasensya na. Magulo rin kasi ang isip ko. Kahit papano, naawa lang ako kay Evelyn. Dapat, pinalayas na lang niya ito at hindi pinatay. Hindi na tayo dapat magsisihan. Ang kailangan natin gawin, tulungan si Alan. Paano si Evelyn? Evelyn na naman? Hayaan mo siyang mabulok sa morgue. Mabuti nga sa kanya. Kahit kailan, wala akong tiwala sa babaeng yun. Bakit naman, Raul? Isa ka ba sa tinanggihan ni Evelyn? Hayop ka. Ano bang sinasabi mo dyan? Raul, Farley, tumigil na kayo. Kailangan magkaisa tayo para tulungan si Alan. Siya ang biktima sa pangyayaring to. Si Alan! Si Alan! Ang sabi ni Farley, inabutan ka ni Raul. Hawak ang isang patalim, habang si Evelyn naman, nasa higaan niyo sa kwarto, duguan, wala ng buhay. Rick,
Wala talaga akong maalalang akong pumatay kay Evelyn. Alan, Totoo. Nagdilim ang paningin ko nang makita kong may kasama siyang ibang lalaki sa sarili naming kwarto. Pero hindi ko matandaan na akong sumaksak sa kanya. okay, naniniwala ako sa'yo. At hindi ako nababaliw, Rick. Matino ako sa oras na ito. May mga itatanong ako sa'yo. Pag nasagot mo ng maayos, papayagan na kitang umuwi. Ipasusundo kita kay Farley. Papanong kaso ko? Bahala na abogado mo tungkol doon. Pero ang paraan lang daw para makalusot ako ay kailangan lumabas na nagkaroon ako ng temporary insanity. Oo, Alan. Totoo yun. Kaya ka na may pagtanggol ng iyong abogado. Pero para makasiguro kung matino ka ngayon o hindi, kailangan tapusin ko ang pagtatanong sa'yo. Kung hindi ako baldado, napigilan kong mangyari ang lahat. Sinubukan kong pigilan si Alan. Kasalanan nito ni Evelyn. Taksil na ang babaeng yung baboy pa. Akalain mong dito pa mismo sa bahay ni Alan? Dito pa siya gumawa ng karasuan niya? Auntie Soraya, Hindi dapat makulong si Alan. Raul, gawin mo ang lahat para hindi makulong ang kapatid mo. Tutulungan kita, pinsan. Huwag kang magalala. Bigla kaya tang nagka-oras para sa akin, pinsan. Dati pa naman ako may oras para sa'yo eh. Pati na kay Raul. Ikaw lang itong hindi naniniwala sa akin. O hindi ba't ako mismong nagsumbong sa'yo? Si Evelyn, may ginagawa siyang kalokohan. Pero hindi ka naman kagad naniwala sa Farley, akin. tama na. Hindi sa nanunumbat ako, pinsan, pero matagal na akong concerned sa'yo eh. Hindi ka lang naniniwala sa akin. Farley, Ngayong may malaki kang problema, narito lang ako, pinsan. Tetestigo ko para sa'yo. Para hindi ka madiin sa kaso. Baka nga mapawalang sala ka pa dahil nahuli mo silang talaga sa akto. bakit ba tayo narito, Farley? Para malibang ka. Pumili ka dyan sa magagandang nagsasayaw. Iuwi mo. Sipingan mo. Makatutulong yan para makalimot ka sa trahedya nangyari. Hindi ko ito kailangan. Umalis na tayo dito sa disco. Pinsan, kailangan mo ito. At saka umorder na ako ng alak eh. Iinom tayo. Magsasaya. Ako bahala sa'yo. Basta't maupo ka lang dyan. Saan tayo pupunta? Alan, Ha? Alan, may napatay ka. Itatapon natin sa tulay. Ano? Ano sinabi mo? Yung dancer. Habang nasa kwarto kayo at nagpe-perform siya ng private dance, pinagsasaksak mo hanggang sa mamatay. Hindi, Farley. Hindi yan totoo. Alan, nawalan ka ng malay matapos mo siyang mapatay. Mabuti na lang nakita kong buong pangyayari. Hindi. Kaya para hindi ka makulong, itatapon natin ang bangkay niyang dancer. Itatago natin ang pangyayaring ito, ha? Hindi, Farley. Hindi totoong sinasabi mo. Hindi totoo! Alan, tulungan mo ko. Buhatin na itong dancer. Hindi. Ayoko. Hindi akong pumatay sa kanya. Pinatay mo siya. Pinatay mo sa saksak. Tulungan mo ko. Ihuhulog natin siya sa tulay. Hindi. Wala akong alam dyan. Hindi ko yung pinatay. Hindi, Farley. lasing na lasing ka. Sige lang, Alan. Isuka mo lahat yan. Hindi. Hindi mo naiintindihan, Raul. Ang alin? Si Farley, meron siyang... Anong meron kay Farley? Ha? Wala. Baka hindi ka maniwala. Sige na, ewan mo na ako. Pero namumutla ka.
Baka mawalan ka ng malay dito sa banyo. Hindi, iwan mo na ako. Hindi. Magiging okay na ako. Naparami lang talaga nainom ko. Sige na. Okay. Ano itong ginawa mo, Farley? Totoo kayang may napatay akong dancer? Totoo kayang patay ng dancer na itinapon namin? Mabuti na lang. Pumayag siyang doon namin itapon ng bangkay sa dagat. Mas mabuti yun. Walang talagang makakita pa sa bangkay. Nasaan si Farley? Hindi ko alam. Bakit? Maniningil ka na? Hindi pa naman. Alam naman niya kung magkano ang usapan namin eh. Good. E di, manahimik ka na lang dyan. Alam kong may papagawa din siya sa'yo, pero sisiguruhin kong mas magaling akong lalabas sa ating dalawa. Hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo, Susan. Basta ako, nangako ako sa sarili ko, hindi ako iibig sa kahit kanino mang customer. Ang lahat para sa akin, trabaho lang. Kung walang bayad, hindi nila ako maaangkin. Wala na naman si Farley. Kailan ba siya harap sa akin para magkausap kami ng maayos? Auntie, hindi rin kita masasagot. Kanina ko pa rin hinihintay si Farley. Dahil gusto ko siyang usisain sa ginawa niya kay Alan. Bakit? Ano nangyari kay Alan? Umuwi itong lasing na lasing. Oh, Isinama raw siya ni Farley kung saan. aba, hindi maganda ang ginagawa ni Farley. Tama ka, Auntie. Ginugulo niya ang buhay ni Alan. At dapat ito ay matigil na. Wala akong maalala. Hindi ko matandaan ang mga sinasabi sa akin ni Farley. Pero natatandaan mong isinama ka niya sa disco at uminom kayo. Oo, Rick. Alam kong nalasing ako, pero hindi ko maalalang may sinaksak ako. Pag may lumutang na babaeng pinatay sa saksak doon sa karagatan, malalaman nating totoo ngang may pinatay sa saksak. Pero hindi ko yung ginawa. Alan, makinig ka sa akin. Masama ang duda ko kay Farley. Pero wala tayong ebidensya laban sa pinsan mo. Kaya pinakamabuti, obserbahan mo siya. At kung maaari, huwag mong baguhin ang pakikitungo sa kanya. Pero gusto kong lumayas na siya sa bahay ko. Pwede rin, kung yan ang gusto mo. Sabihin mo mismo sa kanya. Huwag kang matakot na magalit siya sa'yo. Kung sa tingin mo yun ang tama, yun ang dapat mong gawin. Magpahinga ka na, Alan. Hating gabi na. Iwan mo muna ako, Raul. Iinom lang ako ng konti. Anong sabi ni Dr. Rick? Pinayuhan niya akong paalisin na si Farley. Sangayon ako. Ginugulo niya ang buhay mo. Pero wala naman siyang hinihingi sa akin, Raul. Kaya, napapaisip ako eh. Kung masamang hangad ni Farley, bakit siya pang gumagastos para isama ako sa kung saan-saan? Pagkatapos, naglalaan siya ng oras para malibang ako. Wala naman siyang hinihinging kapalit. Hindi nga siya nagbabanggit ng pera o pabor na pwede kong ibigay sa kanya. Kahit na. Masama ang kutob ko sa pinsan nating yun. Ewan ko. Gusto ko munang makapag-isip, Raul. Hayaan mo na muna akong uminom na. Sige na. Magpahinga ka na rin. Okay. Inom ako. Alan. Evelyn? Hindi. Hindi ka totoo. Patay ka na. Alan. Bakit? Anong bakit? Bakit mo ako pinatay? Hindi. Hindi ka totoo. Wala ka na. Patay ka na. Hindi na bumabalik ang patay. Hindi na! Nakita mo si Evelyn? Oh,
Nagpakita siya sa akin. Ano sinabi niya? Bakit ko raw siya pinatay? Sa tingin mo, totoong multo ang nakita mo? Oo, Rick. Isa siyang multo. Paano mo na siguro? Nahawakan mo ba? Ha? Tumagos ba ang kamay mo sa katawan niya? Nagdududa ka ba sa sinasabi ko? Rick, hindi ako nababaliw. Ikaw lang ang pinagsasabihan ko ng totoong nangyari sa akin. Wala akong inililihim sa'yo. Alam mo ang totoo. Hindi ako baliw. Naniniwala ako sa iyo, Alan. Pero hindi ako naniniwala sa multo. At anong tawag mo sa nakita ko? Hindi ko masasagot yan. Maaring imahinasyon dahil nakainom ka ng alak. Nagsisimula pa lang akong uminom nang magpakita siya sa akin. Pero hindi mo siya nahawakan. Malayo siya. Nasa baba ng balkonahe. May kasama ka nakakita sa kanya? Wala. Nag-iisa na ako noon. Pinaalis ko na si Raul. Kung magpapakita siya muli, tawagan mo ako agad sa telepono. Bakit? Gusto kong ilarawan mo sa akin ang eksaktong itsura niya. Raul, ano ba yan? Tutulog na ako, ha? Bukas na tayo mag-usap. Ako ito, Alan. Ha? Evelyn? May hawak kang patalim. Oo, Alan. At gagawin ko sa iyo ang ginawa mo sa akin. Hindi. Hindi ka totoo. Totoo ako. At bumalik ako para patayin ka. Hindi! Wag! Ma'am Zoraya, dinala ni Sir Farley si Sir Alan sa doktor niya. Bakit? Bakit na naman? Hindi sira ang ulo ng pamangking ko. Sigaw siya na sigaw kagabi. Nakita raw niya si Evelyn. Ang kawawa kong pamangkin. Hindi siya pinatatahimik ng kanyang konsensya. Bakit nga po ba hindi nakakulong si Sir Alan? Samantalang siya naman talaga ang pumatay kay Evelyn. Hindi. Hindi mo alam ang totoo. Walang nakakaalam sa atin kung alin ang totoo. Natagpuan si Evelyn na may 3 saksak sa katawan. Pero wala nakakita kung sino sumaksak sa kanya. Pero ayon po kay Farley, si Alan lang ang may motibo. Lalo pa nga at nahuli ni Alan si Evelyn na may katalik na ibang lalaki. Ewan ko. Mahirap paniwala ang papatay ni Alan ang asawa niya. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng tao, lalo na kapag nasa ganong sitwasyon. Iwan mo muna ako. Ma'am Zoraya, bilang personal nurse niyo, hindi po kayo pwedeng iwan anumang sandali. Ang bili ni Sir Farley, kapag gising kayo, dapat lagi akong nasa inyong tabi. Pwes, layuan mo muna ako. Hindi porke nakabilanggo ako sa wheelchair na ito, magtitiis na rin akong makipag-usap sa'yo. Ma'am Zoraya, Hindi ko alam kung saang hospital ka kinuha ng pamangkin ko. At lalong hindi ko maintindihan kung bakit parang siya ang nagpapatakbo ng tahanan ito. Pero isang bagay sinusuguro ko sa'yo. Hindi kami papayag ni Raul na tuloy ang guluhin ni Farley ang buhay ni Alan. Uminom tayo. Sige na. Uminom tayo. Gladys, Susan. Farley, okay ba yung ginawa ko? The best ka talaga, Susan. Kailan ako sasali sa drama? Malapit na. At sisiguruhin ko sa'yo, Farley, matutuluyan si Alan kapag ako na ang kumilos. Sa ginawa ko lang noong isang gabi, sa tingin ko, halos mamatay na siya sa takot. Pero ang iniintay kong mangyari ay ang tuluyan siyang mawala sa sarili. Kailangan si Dr. Rick mismo ang magsabi na baliw na nga talaga si Alan. At pagkatapos, ikaw na ang mamamahala sa lahat? Paano yung kapatid niya? Huwag mong kalilimutan. Pinsan ka lang niya. May tiyahin ka pa. Ang auntie Zoraya mo. At ang kapatid ni Alan, si Raul. Ako na ang bahala sa dalawang yan. Minsan na akong pumatay.
At hindi ako mangingiming ulitin ito. Mapasakin lang ang lahat. Ang lahat-lahat. Walang natagpuan na bangkay sa dagat. At maaring nagsasabi ng totoo ang kapatid ko. Wala siyang pinatay na dancer mula sa diskuhan na pinuntahan nyo. Paano mangyayari yun? Ako ang kasama niyang nagtapo ng bangkay. Kung totoong may pinatay si Alan, hinahanap siya dapat ng mga pulis. Binayaran kong iba pang nagtatrabaho sa club para tumahimik sila. At ang mga kamag-anak ng sinasabi mong dancer na napatay, binayaran mo rin ba? Hindi ako naniniwalang papayag silang tumahimik na lang, kapalit ng anumang halaga. Kung talagang napatay ang kamag-anak nila, nagtitiyak kung magsasampa sila na reklamo. Kung hindi man kay Alan, doon mismo sa may-ari ng disco house. O bakit? Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako, Raul? Ang sinasabi ko, Farley, hindi ako naniniwalang may pinatay ang kapatid ko. Ganon din yun. Pinalalabas mo, nag-iimbento lang ako eh. Kung talagang nangyari ang sinasabing mong nangyari, nasaan ang bangkay? Bakit walang lumutang sa dagat? Ano malay ko? Baka kinain ng mga isda yung katawan. Kinain ng pating. Pinagpiesta ng laman dagat. Bakit ba kung makapagtanong ka, talo mo pa ang totoong investigador? Bakit naghihintay kang may lumutang na lamang na katawan sa dagat? Gayong ang dapat, ipagdasal mong walang makitang bangkay para hindi makulong yung kapatid mo. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa kapatid ko. At lumalabas ngayon na ikaw ang namamahala ng kabuhayan namin. Pero sisiguruhin ko sa'yo, Farley, hindi ka magtatagumpay! Bakit mo ito ginagawa, Farley? Sa iyong sariling kadugo. Auntie Soraya, hindi ko alam kung ano ang tinutukoy mo. May ginagawa kang masama. Pero hindi ko itong matukoy. Hindi mo pala matukoy. Bakit mo ko pinagbibintangan? Dahil ramdam ko, malakas ang kutob ko. May ginagawa kang masama laban kay Alan. Pati ba naman ikaw, Auntie? Nilaso na ni Raul ang isip mo. Ako mismo nagsabi sa kanya na may nangyayaring hindi maganda sa bahay na ito. At nagsimula ang lahat nung mamatay si Evelyn. Pinatay siya ni Alan! Wala nakakitang pinatay ni Alan ang asawa niya. Natagpuan siya ni Alan na patay na. Hindi totoo yan! Ako mismo ang kasama ni Alan na mangyari ang... Wala siyang kasama nang matagpuan niya si Evelyn. Ha? Teka... Bakit, Farley? Sagad na ba hanggang butong paghahangad mo sa yaman ng pinsan mo? Para magplano ka ng masama? Makuha na ang lahat ng ito! Nagbago na plano. Hindi mo na ako ipapakilala kay Alan? Hindi yon, Gladys. Kung gano'n, anong plano yung magbabago? Hindi si Raul ang unang mamamatay. Kung ganon, sino? Susan, kakailanganin kita muli. Pero kailan ako kikilos? Maghintay ka, Gladys. Darating ang panahon mo. Sa pagkakataong ito, kailangang ulitin ni Susan ang kanyang drama. Auntie? Auntie! Sino? Evelyn? Patay ka na? Hindi ako matahimik. Pinagkaisahan niyo ko! Taksil ka! Pinagtaksilan mo ang pamangking ko! Hindi yan totoo! Si Alan ang unang nagtaksil! Sinungaling! Hanggang sa kabilang buhay, nagtatahi ka ng kasinungalingan! Hindi ako sinungaling! Alam kong inudyukan mo si Alan para magalit sa akin! Walang iya ka! Hanggang sa kamatayan, maitim ang budi mo! Sa halip na magsisi ka, bumalik ka pa at nagpakita sa akin para manumbat! Patay ka na! Huwag ka nang bumalik! Bumalik ako para tapusin ang kadaldalan mo! Ya!
Evelinda! Hindi ka! Farley! Farley! Ano nangyari? Napatay mo ba? Oo, sinakal ko siya hanggang sa malagutan ng hininga. Sigurado kang patay na. Oo, sabi. Uy, bakit ganyan yung itsura mo? Parang takot na takot ka. Kinakabahan ako. Kasi habang sinasakal ko si Soraya, parang may nanonood sa akin. Natatakot ka na sa sarili mong bulto. Hindi! Parang talagang... Walang pwedeng manood sa'yo doon. Tulog ang lahat sa bahay na ito. Ang totoo, tayo lang dalawang gising sa oras na ito. Sigurado ka. Oo. At para makasiguro tayong walang makakaalam ng ginawa mo, umalis ka na ngayon. Teka lang. Paano tong suot ko? Dali mo yan. Mahirap na. Baka may makakita sa damit ni Evelyn na isinuot mo. Dr. Rick? Oo, ako nga. Ano ang may tutulong ko sa rento? Narito ba sa ospital si Alan? Oo. Pasamantalang nakakumpain siya. Nakakita siya ng pangitain eh. At dito, pinagtangkaan daw siyang patayin ang namatay niyang asawa. Kawawa naman. Kumusta ang fingerprint matching? Hindi nag-match ang fingerprint niya sa print sa natagpuan sa patalim na ginamit kay Evelyn. So, maaaring nagsasabi siya ng totoo. Hindi siya pumatay sa misis niya. Maaari, Doc. Wala kayo ibang suspect? Wala sa ngayon. Pero balak namin kunan ng fingerprint ang kapatid niyang si Raul. Pati ng isang pinsan niya, si Farley. Gusto ko mapawalang sala ang pasyente ko. Matagal ko na siyang kaibigan at naniniwala akong hindi niya kayang patayin ang misis niya. May isang bagay pa, Doktor. Kaya ako nagpunta rito. Ano yun? May nangyari sa tiyahin ni Alan Ha? na dapat niyang malaman. Sinakal hanggang sa mamatay? Oh, Alan. Yan ang lumabas sa initial finding ng mga tumingin sa auntie mo. Pero bakit? At sino papatay sa kanya? Baldado na si Auntie Soraya. May edad na siya. Bakit kailangan patayin siya sa ganung paraan? Wala pa suspect ang mga pulis. Pero, inimbestigahan na ang kwarto niya. Tinignan kung may iba pang ebidensya na maaaring makalap. Hindi. Parang ko ng pangalawang ina si Auntie Soraya. Alan, Si Raul. Anong sinabi ni Raul? Bakit hindi niya naipagtanggol si Auntie? hindi ko pa siya nakakausap. Rick, payagan mo na akong makauwi. Gusto kong makausap si Raul. Gusto kong ako mismo mag-asikaso ng paglilibing kay Auntie Soraya. Pero emotionally unstable ka pa, Alan. Lalo akong magiging unstable kung patuloy mo kong ikukulong dito sa ospital. Alan, siya si Gladys. Kamusta ka, Alan? Kinuha ko siya para maging private nurse mo. Hindi ko kailangan ng nurse. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga. Kailangan mong titingin sa'yo. Pagbibigay ng gamot sa tamang oras. Farley, kaya kong alagaan ang sarili ko. Oh, Alan, abulto ka na. Mas lalo mong kailangan ang titingin sa'yo. Hindi ko sabi kailangan ng isang private nurse. Papuntahin mo dito si Raul. Siyang gusto kong makausap. Sige, ikaw ang bahala. Pero iiwan ko si Gladys. Binigyan ko na siya ng instructions. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan bantayan ka niya. Hindi ka dapat naiiwang mag-isa. Ang isang nalulungkot na tulad mo, kailangang may nag-aalaga, may nagmamahal. Ano ba sinasabi mo dyan? Hindi lang ako private nurse. Pwede rin kitang bigyan ng ligaya. Ha? Anumang oras na gusto mo. Huwag mo akong hawakan. Alan, kailangan mag-relax ka pa minsan-minsan. Pag-aralan mong kalimutan ang problema. Patay na sila. Pero ikaw ay buhay pa. May pangangailangan ang buhay.
na hindi maibibigay ng patay na. Ano ba ginagawa mo? Tayong dalawa lang dito sa kwarto, ha? Sa iyong private room, dito sa ospital, pwede nating gawin na makapagpaparelax sa'yo. Hindi. Sino ka ba talaga? Saan ka nakuha ni Farley? Kinuha niya ako para sa'yo. Mahal ka ng pinsan mo. Ang gusto lang niya ay para sa kabutihan mo. Sinungaling. Umalis ka na. Layuan mo ko. Layuan mo ko! Hindi ko siya maakit, Farley. Kaya hindi mo na ipainom ang lasa. Gano'n na nga. Kasi naman ka, dapat ako nalang pinapunta mo. Lagi namang palpak ang babaeng to. Tumahimik ka nga dyan. Che. Madali ang para sa'yo. Dahil nung una, nagkunwari kang sexy dancer na napatay ni Alan. At nung inihulog ka sa dagat, lumangoy ka lang pabalik sa pampang, kaya walang lumutang na bangkay. At nitong huli, nagkunwari kang multo ni Evelyn. Pinatay mo sa takot ang matandang si Soraya. Hindi ko lang siya pinatay sa takot. Sinakal ko rin siya hanggang sa malagutan ng hininga. Ano yun? May nakikinig sa atin. Dito lang kayo. Titignan ko sa labas. Alan, Ikaw na naman. Pero, ibang tingin mo sa akin. Hindi nanlilisik. hindi ako matahimik. Nakikita ko ang nangyayari. Pinagtangkaan mo akong patayin. Ang sabi mo, gagawin mo rin sa akin ang ginawa ko sa'yo. Pero wala akong matanda ang pinatay kita. Na akong sumaksak sa'yo hanggang sa mapatay kita. Wala akong maalala. Dahil hindi ikaw ang pumatay sa akin. At sana mapatawad mo na ako sa aking pagtataksil. Evelyn, kung hindi ako sino talagang pumatay sa'yo? Si Farley? Siyang... Oo, Doc Rick. Yun ang sinabi ni Evelyn bago siya tuluyang nagpaalam sa akin. Pero Alan, hindi na bumabalik ang patay. Hindi totoo ang multo. Yung una kong nakita, hindi yung totoong multo. Yun ang sinabi sa akin ni Evelyn. Alan, isa akong manggagamot. Sa science lamang ako naniniwala. Sa mga bagay na kayang patunayan ng siyensya. Pero Doc Rick, totoong sinasabi ko. Kanina lang ay nagpakita sa akin ng totoong si Evelyn. Ang totoong multo ni Evelyn. Alan, humingi siya ng tawad. Hindi na nanlilisik ang kanyang mga mata. Wala siyang hangad na patayin ako o parusahan. Siya mismong nagsabi sa akin, hindi akong pumatay sa kanya. Kaya hindi nagmatch ang print sa patalim sa aking fingerprint. Dahil talagang hindi ako. pero nung inimbestigahan ka, paulit-ulit mong sinabi, nahuli mo si Evelyn may kasiping na iba. Kaya sinaksak mo ito hanggang sa mapatay mo. Oo. Inaamin kong sinabi ko ngayon. Pero ngayon, natatandaan ko na kung bakit. Naalala ko na kung bakit ko yun sinabi. Pinatay mo siya, Alan. Kitang-kita ko. Sinaksak mo si Evelyn hanggang sa mapatay mo siya. Galit na galit ka dahil sa pagtataksil niya. Sinaksak ko si Evelyn. Pinatay ko siya dahil nagtaksil siya. Akong pumatay sa kanya. Oo, Alan. Yun to. Pinatay mo siya. Sinaksak mo siya. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Alan! Alan! Narito na kami ni Auntie Soraya. Nabalitaan namin ang nangyari. Si Raul. Siyang kasama mong pumasok sa kwarto. Si Raul? Kasama ko siya. Ano bang sinasabi mo, Alan? Nakikita niyang pinatay mo si Evelyn. Nakita niya? Nakita niya? Anong binubulong mo sa kapatid ko, Harley? Ha? Nakita niya? Iwan mo muna kami. Nagdadalamhati si Alan sa pagkamatay ni Evelyn. Isang krimen ang nangyari dito sa bahay. At kailangan kong makausap ang kapatid ko. Doc Rick, naalala ko ng lahat.
Naalala ko na. Mabuti kung ganon. Sige, Alan. Sabi mo sa akin ang totoong nangyari ng gabing namatay si Evelyn. Gustong makausap ni Alan si Raul. Ano ngayon sa akin? Hindi na dapat makarating sa ospital si Raul. So, ako ang pipigil kay Raul? May tiwala ka pa rin sa akin? Siyempre naman, Gladys. Alam mo namang sa pagitan ninyo ni Susan, ikaw ang mas gusto ko. Sabi ko na nga ba, may pagnanasa ka pa rin sa akin. Oo, Gladys. At gusto kong tayo lang dalawa ang maghati sa yaman ni Alan. Kaya ganito ang gusto kong gawin mo. Sir Raul, aalis ka daw. Oo, pinatatawag ako ni Alan. Gusto niya ako makausap tungkol sa pagkamatay ni Auntie Soraya. Ay, magpapatulong sana ako sa iyo eh. Nariyan ang ibang utusan. Sa kanila ka na lamang magpatulong. May kailangan akong ibigay sa iyo. Ano ba yun? Gladys, bilisan mo. Nagmamadali ako eh. Ito lang naman. Anong likido ang sinaboy mo sa akin? Nasusunog ang mukha ko! Doc Rick, kinakabahan ako. Kailangan ako nang pumunta kay Raul. Sasamahan kita, Alan. Tayo na. Ilalabas ko ang kotse. Pupunta tayo sa bahay niyo. Sana maling kutob ko. Sana abutan pa nating buhay ang kapatid ko. Ayan! Nagawa ko na. Mahusay. Magaling ka talaga, Gladys. Eto, inumin mo ang alak na ito. Magsasaya tayo sa ating tagumpay. Salamat, Farley. Sinabi ko naman sa'yo, kaya ko ito. Mga hayop kayo! Buhay pa siya? Ay, pa. Hindi problema yan. Ako natatapos sa kanya. Akin ang patalim. Oh, eto, mahal ko. Tumahimik ka na! Wala nang magiging saksi laban sa akin. Wala na! Nalagot din ang hining mo. Ano? Ipinainom mo sa akin? May lason. Ang alak na ininom mo, Gladys. Pinagkaisahan niyo ako. Natural. Hindi naman pwedeng tatlo tayong magkahati sa yaman ni Alan. Ha? Sige, Gladys. Namatay ka na. Tapusin mo na ang pagdurusa mo. Patay na silang dalawa. Hindi makapaniwala si Gladys. Napapatayin din natin siya. Raul! Raul! Baka handusay siya sa sahig. Sino yung isa pang walang malay? Silang pumatay kay Auntie Soraya. Tama. Sila nga. Sinungaling ka, Farley. Matagal mo kong pinaniwala na akong pumatay kay Evelyn. Yun ang totoo. Hindi! Alam ko na ang totoo. Ha? Binilog mo ang ulo ko. Pinaikot mo ko hanggang sa maniwala akong ako ang pumatay sa kanya. Oh! Sige. Inaamin kong pinaikot nga kita. Pero ano pa bang magagawa mo ngayon? Patay na silang lahat. At kayo ni Doc. Kayo na ang isusunod ko. Diyan ka nagkakamali, Farley. Hindi kami susugod dito nang hindi nakahanda. Baril. Meron silang dalang baril. Oh! At ngayon, kayo naman ang tatapusin ko! Teka! Go!
Ano mga bangkay? Si Farley, ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Alam mo na kung paano ko i-depensa sa korte. Oh, Alan. Ako na bahala. Sisiguruhin kung hindi ka mabibilanggo. Sa kasalanang si Farley naman talaga gumawa. Palalabasin nating nawala ka sa katinuan. Matapos na mahuli mo ang pagtataksil ni Evelyn at makita mo siyang patay. Kasakiman ang nagtulak kay Farley na gawin ang karumal-dumal na krimen sa sarili niyang kadugo. Ngunit ang taong nabuhay sa krimen din namatay. Pinatay niya ang kadugo. Kadugo rin niya ang tumapos sa kanyang buhay. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Sino ang may sala sa isa na namang gabi ng lagi?